Welcome back mga kaibigan, napakaganda ng topic natin. Si Kai Sotto nabash ng sobra ng ilang fans at pages nang matalo ang Gilas. Ano nga ba ang totoo at update sa kanya? Lumilinaw po ang NCAA sa pambato natin. Magkakaroon po ng announcement kung saang college team ito maglalaro. Oh my goodness, simulan na natin to. Una sa lahat mga kaibigan, alam ko naman po na nakikita nyo, nababasa nyo naman po sa social media, especially sa Facebook, yung mga post at comments about kay Sotto, especially nga nung matalo tayo dito sa New Zealand. Binash talaga si Kai mga kaibigan, lalo na ngayon sobra. At ano pa kaya pagkatapos ng laban natin sa Australia. Talagang dami ko ring messages na natatanggap mula sa fans. Pino-forward nila sa akin yung mga post, mga kaka ng ilang page. Mga kaibigan, which is nakakatrack lalo ng mga mambabash kay Kai kasi doon lang sila nagbabase sa mga nakikita nila. Mga kaibigan, ito, makinig po kayo sa akin at maniwala sana kayo. Maniwala po kayo sa akin, wala po kay ang pagkukulang o mali at hindi nyo po talaga siya dapat sisihin kung bakit hindi siya makalaro sa Gilas. Dalawa po talaga ang dahilan. Yung una, hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo. Sana maunawaan po ninyo dahil medyo komplikado. Pero wala po kay Kai ang pagkukulang. Hindi po ito about sa pera mga kaibigan. Maniwala po kayo sa akin. Mali yung sinasabi nila o ng iba na about sa pera. May more than that pa. And ang pangalawa mga kaibigan, availability po ni Kai. Sa pagkakaunawa ko po sa sinabi ng source sa akin, mag-Summer League naman po talaga dapat si Kai Sotto kasabayan ng Gilas Games. Kaso hindi po nagkaige. Siguro dahil na rin mga kaibigan, kinasal siya, di ba mga kaibigan? Dapat early nandun ka na before pa ang Summer League. At may offer po kay Kai Sotto. Kaya nga po siya pupunta ng Amerika. Hindi ko lang alam kung kailan yung exact date ng alis nila. So bago po ninyo iba si Kai Sotto, sana naman po ay magtanong muna kayo. Alamin nyo muna yung istorya. Huwag yung huhusgan nyo kaagad si Kai nang dahil lang sa, nabasa ko to sa Facebook mga kaibigan. Alamin nyo muna sana yung totoo. Kasi mostly dyan sa ganyan, mga post ng page na ganyan, 4 clicks lang para kumita, di mga kaibigan. Alam nyo na yung mga ganon. Kaya, eto masasabi ko sa inyo. Kayo po kaya ilagay ko sa katayuan ni Kai. Gusto mo mag-Summer League? Dala mo ang Pilipinas, representa para makapasok sa NBA, karangalan sa ating bansa, hindi lang para sa sarili niya yan. Tapos, wala ka pang kontrata na team na lalaroan sa ngayon. Tapos, nagkaroon ka ng offer na maganda. Verbal pa lang. Pipirma ka pa lang kapag punta mo doon sa US. Isusugal mo ba yung kaysa maglaro ka sa qualifiers, mga kaibigan? Kung may injured ka, di ba? Kukunin ka pa kaya ng mga kumukuha sa'yo? Di ba hindi na? At sasagutin ba kaya ng Gilas ang gastos mo sa healing, recovery at kikitain mo habang injured ka? Like yung kay Kai before na ACL, na-injured siya, di ba? For example, hindi ko naman hinihil na gano'n. For example lang, na ma-injured siya, sagutin kaya. Yan ang hindi ko po alam kung sasagutin nila, di ba? Kasi maraming gastos dyan, mga processing, di ba? Ano yung magiging sariling gastos, di ba? Oo nga pala mga kaibigan, mukhang medyo matatagalan bago natin makitang muli si Kai Sotto sa Gilas Pilipinas. Kasi may nasaga po ako sa trusted source natin, mukhang NCAA yung offer kay Kai Sotto kaya siya pupunta ng Amerika. At magkakaroon po pala mismo ng announcement ang kanyang team, NCAA team. Pag lumabas yan, sigurado magugulat lalo na ang mga basher at maunawaan din nila kung bakit wala si Kai sa Gilas ngayon. So in short, pupunta si Kai ng US, next destination ni Kai possible NCAA talaga. Goods for NBA dream, dala niya ang bandera ng Pilipinas, karangalan yan sa bansa natin. Pero tandaan natin, ito po ay unofficial pa lang. Madami pang araw na lilipas, madami pang pwedeng mangyari lalo na kapag nandun na siya sa US. Basta yan ang updated natin sa ngayon. Hintayin po natin ang official announcement ng kampo ni Kai or ng kanyang NCAA team na paglalaroan. Alam niyo po, natutuwa ako sa mga fans ni Kai na talagang hindi siya ginajudge at naiinis din ako at natatawa naman din sa mga bumabash kay Kai kasi wala po silang alam. And sana iwasan po natin ang bashing, especially kay Kai Sotto at syempre dito sa Gilas, huwag niyo silang i-bash, pati na sila coach team RJ at lalo-lalo na kay Brownlee. May iniinda, may masakit. Pinilit maglaro para makatulong sa bansa natin. Pero ano ang ginawa ng ilan dyan mga kaibigan? Di ba kita nyo? Binash, pinopost pa ng ilang page. Kinalimutan yung 10 nagawang maganda ni JB sa ating national team. Saklap, no? Kaya mga bashers, burahin nyo na po yung mga post nyo, mga comments na hindi maganda, especially kay Kai at sa Gilas kasi one day lalabas din po ang totoo at mauunawaan nyo na mali pala na ginudge nyo sila, especially si Kai Sotto.